Ikasam na tayo at hopefully mga kapatid ay matatapos po ito sa susunod na linggo. Ikasampu, tatapusin natin ang unang season sa series kasi ito mga kapatid. So ngayon ay mag-aaral po muli tayo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kanina mga kapatid ay nabanggit ng kapatid na Jerome na wala pa tayo dito sa mundo ay nariyan na ang salita ng ating Panginoon. So bago pa tayo mga kapatid isilang o lalangin mga kapatid, nariyan na ang salita ng Diyos, nariyan na po mga kapatid ang instruction ng Diyos, nariyan na po ang manual. Kaya kung tayo po ay kikilala sa ating Panginoon at maglilingkod, wala po tayong karapatan na tumanggi, wala tayong karapatan mga kapatid na ibaliwala o isang tabi mga kapatid kung ano po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At kanina iniaral ng kapatid na Ryan ang patungkol sa paglipas ng langit at ang lupa na totoo po ito mga kapatid. Lilipas o magwawakas po ang langit at ang lupa at ito po ay mangyayari. At ayon po kay Mateo, dito po sa Matthew chapter 5 verse 18, ito po ang sinasabi. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit. So kanina binanggit na yung paglipas. Ngayon, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o mudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So ang tuldok o ang mudlit o yung kama, tuldok, period, kama mga kapatid, ay hindi po yan mawawala ng pisa hanggat hindi po nagaganap ang lahat. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. So ang aral mga kapatid ng Biblia na ang langit at lupa ay mapaparam at ang kalikitang bahagi ng utusan ay hindi mawawala ng pisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. So ano po ba yung kailangang maganap? Yan. Tingnan muna natin itong 19. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito ay at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Tandaan po natin, meron po mga kapatid sinasabi ang Panginoong Jesucristo, kaliit-liit ang mga utos. May mga simpleng utos ng mga kapatid na sa sobrang simple niya, hindi natin ito napapansin. Sa sobrang simple, sa sobrang liit, wala itong halaga sa atin. Amin po ba? Walang halaga. Katulad dito, napaulit-ulit mga kapatid, na isinulat ni Apostol Pablo dito po sa Hebrews chapter 10 verse 25. Praise the Lord. Okay, sige. Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Yan, mga kapatid, sobrang liit na detalye. Huwag. Pag sinabing huwag, mga kapatid, ito po ay nagbabawal sa lahat ng mga tamad. Sa lahat ng mga walang iniisip kundi ang kanilang mga sarili. Sa lahat mga kapatid na walang pakialam sa gawain ng Diyos. Ako po yung nagsasalita sa mga ganitong klaseng tao. Sinasabi, huwag ninyong hayaan mga kapatid, huwag ninyong kaliligtaan. No? Sa King James mga kapatid, King James na may binasa mo brother. Tingnan natin sa King James mga kapatid. Hebrews chapter 10 verse 25. Praise the Lord. Hebrews chapter 10 verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Huwag ninyong pababayaan ang pagtitipon. Tama po ba? Huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. Ibig sabihin noon pa man, mga kapatid, ay mayroon talagang mga Kristiyano walang pakialam. Walang alam. Yan. Hindi nag-i-improve ang paglilingkod sa Diyos kasi miski ang pagdalo sa gawain ay kinatatamaran.
Mas maigi pang manood ng probinsyano kaysa sa dumalo ng Bible study. Maigi pa ako po ay nagsasalita mga kapatid doon po sa sinasabi nga ni Brother Ryan na wala naman talaga ginagawa sa bahay. Hindi pa ko kayo ay may trabaho. Ganyan pa man mga kapatid, sabi wag natin kalilimutan, wag natin pabayaan ang pagdalo sa pagtitipon. Bible study, gabi na nagjo-jolly ka pa. Mga kapatid, hindi nagpapalit ang Bible study kasi gusto makabawi. Meron pa dito nagjo-jolly mga kapatid. Tatandaan po natin mga kapatid, ito po ay maliit. Tama po ba? Maliit na porsyento, mga kapatid, na may malaking impact sa atin. Inuulit ko po, yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 5, verse 19. Kaya ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito, mga utos ito ng Panginoon, mga kapatid, at ituro ang gayon sa mga tao. Tingnan, hindi na umatid, tinuro pa. May tignan naman ng Diyos yan, mga ganyan-ganyan na yan. Halika, mag-apply tayo. Talaga mag-apply ka, gabi pa. Mga kapatid, gabi pa, Bible study, mag-apply ka, may tindihan naman ka ng Diyos yan. Eh, nagtuturo ka pa, nagdadamay ka pa. Ulitin ko po mga kapatid, kahit ang sino mang sumuway sa isa sa kaliitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawagin kalititan sa kaharian ng langit o kalititan ka. At ang sabi dito, datapot ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Kung sino mang gumanap at ituro, kaya nga mga kapatid, pagka nagtuturo, kailangan ikaw yung gumaganap. Amen. O paano ako magsasalita dito na, ayaw, huwag kayong tatamad-tamad. Tapos isang beses lang din ako umatid. Late pa. Mga kapatid, maniniwala kaya kayo? Kaya sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino man magturo, mga kapatid, gumanap at magturo nito, itatawagin dakila sa kaharian ng langit. Ano ba po ang mga maliliit na bagay? Magbigay ka sa nangangailangan. O mantakin mo may pera ka, may nangihingi sa iyo, tapos hindi mo binigyan. Dahil iniisip mo magiging abusado daw kuno. Di ba? Maliliit na bagay. Sinampal ka, tapos sinampal mo rin. Mga kapatid, mali rin yun. So may mga maliliit at talagang nag-iisip maliliit na mga detalye ng mga kautusan. Subalit ito po ay may malaking impact sa atin. Na maaari itong pumigil mga kapatid upang tayo po ay makapasok sa langit. Hindi ko mo sinasabi ito sa inyo dahil ako'y perfecto. Kaya tayo nag-aaral, kaya tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng gawain. Dahil hindi pa nga tayo perfecto. Lahat tayo kailangang turuan. Ako kailangan turuan. Tinuturuan nga tayo ng ating pastor. Mga kapatid, lahat tayo tinuturuan. Kaso ang minsan, sobrang dami mo nang nalalaman, ayaw mo nang makinig. Tama po ba? May mga tao kung gano'n, sobrang dami mo nang nalalaman. Kaya Bible study, naku, ano ko lang yan? Tinutulugan ko lang yan. Dahil na basic na basic yung mga yan. Mga kapatid. Minsan naman may mga tao, kapag pastor lang magpipreach, doon dumadalo. Pagka hindi magaling ang preacher, hindi dumadalo. Amen po ba? May tao naman mga kapatid na pag hindi niya alam yung kanta, hindi nag-worship. Pag alam niya yung kanta, oh, sakto ito. Tama-tama sa buhay ko ito. Mga kapatid. May mga ganyan po talagang tao mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, tatandaan niyo po ha. Kung hindi mo alam ang dahilan ng paglilingkod at pagparito mo dito, bukas ang pinto, sira pa. Pwede yung bukas. Kaya mga kapatid ha, bukas ang pinto. Kaya kailangan po natin mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, isipin natin mabuti. Tayo po ay nandito para sa Diyos, Diyos, mga kapatid. Alam mo man ang kanta o hindi dahil sa kanta, kaya tayo nag-worship. Kahit nga walang kanta, pwede kang mag-worship eh. Pwede kang mag-puri. Huwag ganun, huwag tayong dumipende sa kanta, huwag tayong dumipende sa preacher, di ba? Minsan may mga tao, darating si Bishop, sigurado revival. Di ba? May hawak niyang spirito na Diyos. Mga kapatid, tatandaan niyo po, kahit magsasaka na lang ang nagpipreach, walang pinipili ang Diyos. Diba? Kahit magsasaka lang yan at nag-preach yan at pag gumilos ang Panginoon, minsan may mga tao na, oh, yan, bakit pinatamaan ako sa mga preaching itong gano'n ito, mas lupa na ito. Bakit? Kasi mababa lang pinag-aralan nung nagpipreach eh. Diba? Ay, hindi ko ipapakita mahina ako, hindi nga ako worship. Diba mga kapatid?
Mali po yan mga kapatid. So, kailangan, mga kapatid, sa tamang sinabi ng Panginoong Jesucristo, langit lupa, mapaparang lilipas, ngunit ang kaliliitang bahagi ng uutusan ay hindi mawawalan ng bisa. So, ibig sabihin, hindi mawawalan ng bisa kahit ang pinakamaliit na utos ng Panginoong Jesucristo hanggat hindi nagaganap ang lahat. So, sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Nandito tayo para magpuri. Hindi po tayo nandito, mga kapatid, para magkagatan. Hindi po literal na kagatan. Yung punahan tayo ng punahan, mga kapatid. Puro ganito, puro ganyan, puro ganyan. By the way, yan naman ay ating mapagdadaanan sa ating pag-aaralan. Drive pa, no? Praise the Lord. So ngayon, ang ating pag-aaralan, mga kapatid, sa ikasyam na bahagi ng pag-aaral patungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay number 45. Basahin po natin. Matthew chapter 7, verse 1 hanggang 5. Ang ating pag-aaralan, huwag kayong bumatol. Yan. 7, 1 hanggang 5. Sabi po ng Biblia, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Number 3. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Number 4. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Number 5. Huwag na ikaw na mapagpaibabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. So ito po, medyo mahaba ito pag-aaralan natin. Subalit, hanggat maaari ay mapaiksi po natin ito. Mas maiksi na malaman, mga kapatid. Sinasabi po ng Panginoong Jesucristo nung siya po way back 2,000 years ago, nung siya po ay nagkatawang tao, sabi niya sa mga tao na kanyang pinapangaralan, huwag kayong humatol. Amen po. Huwag kayong humatol. Kaya nga mayroon nung nagsasabi na sikat na tao, who am I to judge? They are free to love. They are free to conduct a wedding. Di ba? Yung mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. May mga tao na nagsasabi na sila ay may impyerno dahil sa ginawa nila. May mga tao na nagsasabi na mali ang kanilang ginagawa. Sabi naman ng isa, ay ano masasabi mo sa sinasabi ng iba? Who am I to judge? Sino ako para humatol? Meron kinasal, tinuluyan. Bakla sa bakla. Nagpakasal. Sabi ng tao, may impyerno kayo. Sabi ng isa, sino ka para humatol? Diyos ka ba? Diba? May mga ganang tao na grabe kayo. Grabe ka mag-judge. Huwag po kayo judge. Hindi ka Diyos. Nakakarinig po ba kayo ng ganyan? Lagi na lang nila sinasabi na hindi ka Diyos para mag-judge. Mga kapatid, tatandaan po natin sa ating pag-aaralan ngayon. Pag-aaralan natin ito na huwag humatol. Saan ba? Kasi may mga paghatol, mga kapatid, na tama. May paghatol na mali. May paghatol na mayroong kinikilingan. Subalit sa bawat paghatol, laging mayroon pong mga tao na gumugulo sa pagkakahatol. May kinampihan, mayroong pinanigan, mayroong mga hindi pinag-isipan daw na mga paghatol, mga kapatid. Tandaan po natin, may dalawang bagay tayong pag-aaralan tungkol sa paghatol. Una, ang paghatol na pangsanlibutan. Meron tayong mga kapatid, mga hukom dito po sa Pilipinas, na kung saan pag pumatay ka ng isang tao, ikaw ay lilitisin kung totoo ba, no? May mga pagkakataong pagka ikaw ay nahuhukuman na, mag-aapila ka pa. Tama po ba? At yung kataas-taas ang hukuman natin, kung tawagin po ay ano yun? Highest judge. Supreme Court, kataas-taasan na nga eh. Oo, minsan, doon pumupunta. No? At ikaw, dahil sa iyong kasalanan, ikaw ay makukulong ng 40 taon. Wala ka nang magagawa pagka binabala ang ano. Diba, pinipirmahan pa yata yan. So pag ikaw ay nakulong, wala ka nang magagawa. 40 taon mong pagdudusahan ang iyong ginawa. Dahil may mali kang ginawa. So meron mga paghatol. Natandaan po natin, nag-exist po ang mga kwento sa likod ng mga paghatol na may mga binayarang hukom, may mga hindi patas na ebidensya,
Dahil lang galit ang isang tao sa isang pamilya, sa buong angkan, idiniin. Patay. Sabi nga nung isang mga kapatid sumalangit naman ang kanyang kaluluwa. Nung siya po ay hinukuman, umiyak siya, sabi niya, mahabang taon kong iningatan ang pangalan ko, tapos masisira lang dahil dito. Pero patay na po siya mga kapatid. No? Sabi ko na lang sa comment, babawi tayo. Kasi mga kapatid, tatandaan po natin, ang paghukom ay isang sensitibong bagay. Hindi po yan bigla-biglaan na pag nakakita ka ng liwanag, kita-kita ka. Diba? Diba si brother, umakyat dito. Sa gate, gabi, may nakakita. Nakita kita, nagnakaw ka. Mali mo ba? Ay nakalak. Umakyat na, nakukuha mo, nagnakaw na agad. Diba? Kaya nga may mga tao na pag over the bakod, pinagkamalan, di ba binabaril? Lalo na yung palabas na saranggola, alam niyo yun? Umakit lang sa taas ng bubong, dahil naputol yung sumabit yung saranggola niya, sikat na sikat yung pelikula na yun, umakit yung bata, pagkakit ng bata, ay kayo pa lang nandiyan, magdanakaw kayo, pang! Patay! Ang bata. Yung namatay na bata kaibigan niya yung, siyempre kaibigan niya yung bata. Yung bata na yun, tatay niya, bumarin. Intindihan niyo? Kaya takot na takot yung bata. Pero pagdating ng panahon, ay kumanta pa rin yung bata na yung tatay niya bumarin. Yan. So yun po mga kapatid, ang paghatol napaka-komplikadong bagay. Kaya nga napaka-importante itong pag-aralan ng mabuti. Ngunit, ulitin ko po, kung hindi mo man makuha ang tamang hustisya dito sa lupa, may hustisya ang Diyos. Amen. Ha? Pag nasa sanlibutan ka, kasi pag tayo Kristiyano, nandito tayo sa mundo, hindi po patas Minsan mararamdaman mo hindi patas ang lahat ng bagay pag nandito ka sa lupa. Bakit? Kasi hindi naman po tayo taga-lupa. Hindi po tayo taga-rito. Tayo po ay dayuhan lamang, sabi nga ng aral ng Panginoon. So ngayon, yan po ang paghatol ng nasa labas ng iglesia. Ngayon, ito po yung pangalawa. Yung paghatol po sa loob ng iglesia. Meron pong paghatol sa loob ng iglesia. Kaya nga kung minsan meron po tayo maririnig na hiwalay ang church sa gobyerno, no? Ang state at ang church magkaiba, hindi pwede na pakialaman ng gobyerno kung ano ang meron sa isang relihiyon. Gaya ng di ba? May mga relihiyon po na pwede mag-asawa kahit 2, 3, 4, may nagagawa pa gobyerno? Wala. Bakit? Kasi hindi saklaw ng batas ng gobyerno ang batas patungkol po sa ibang sekta o sa ibang relihiyon. Kaya kung sa batas ng Pilipinas, yun ay masama, yun ay may pagkakakulong, kung ikaw ay nagtaksik ka sa asawa mo, sumama ka sa iba, kulang ka base sa batas. Pero kapag dating sa relihiyon, mga kapatid, walang magawa minsan ang gobyerno. Bakit? Ginaganap nila ang proseso o yung paniniwala ng isang relihiyon. Tama po ba? Kaya mga kapatid, ang paghatol sa labas ay iba sa paghatol sa loob ng iglesia. Amen po ba? Okay, so ngayon, dito po tayo ngayon. Sabi ng Panginoong Jesucristo at ating pinag-aaralan, huwag kayong humatol. Una, sino po ba ang sinasabihang huwag humatol? Kasi huwag kayong humatol. Ibig sabihin, pag kayo, kung tao ka, kasama ka doon. Okay? Sino po ba ang huwag humatol? Ito po yung sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 7, verse 5. Ito po yung sagot. Sabi, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy makikita mo malinaw ang pag-alis o pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. So ito pong mga kapatid, mapagpaimbabaw. Pag sinabing mapagpaimbabaw, sila po yung mapagkunwari ng mga tao. Mga peke, kung tawagin, na humahatol sa tao na ikaw magdanakaw ka, kaya ang hatol sa iyo ganito, pero siya rin magdanakaw. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinagbabawalang humatol ay yung mga tao na humahatol sa isang tao sa kanyang nagawa na yung ginagawa na yon ay ginagawa niya rin. Yan po mga kapatid. Kaya hindi po sa lahat ng pagkakataon applicable sa sabihin mo, oh my goodness, nakakaawa naman yan, pwede naman mabuhay. Diba? Pumatay ng tao, judge ka, Supreme Court ka pa. Oh, ito, ano dito? Judge, ano bang plano rito? Oh, mighty judge. Pwede ba yun, mga kapatid? Sabi ng Biblia, huwag daw humatol. Hayaan nung mabuhay.
Ganun ba yun? Pumatay na maraming tao, nagpabomba, dami namatay, mga kapatid. Magnanakaw, nang-hijack, lahat na yata ng kasalanan ginawa niya. Tapos at miniharap sa'yo, anong nasasabi sa akusado? Who am I to judge? Mga kapatid, dadami ang kriminal. Amen po ba? Amen. Kaya nga po may judge eh. Kaya may judge para hukuman ang mga tao, mga kapatid na masama. Dito po yan sa Pilipinas, sa bansa, o dito sa sanlibutan, mga kapatid. Ngayon, huwag hahatol ang sino man kung ikaw ay mapagpaimbabaw. Yun po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ito po tayo. Ito naman po tayo, ha? Sa loob po ng iglesia, ang ating pag-aaralan. Halimbawa, for example, mayroong sitwasyon sa loob ng iglesia na kailangang aksyonan agad. Dahil may usapin, o may kaguluhan, o mayroong mga nagrarambol-rambol na sitwasyon sa loob ng iglesia. At ipinatawag, mga kapatid, ipinatawag ng tagapamuno sa iglesia. At kayo ay pinag-usap. O sige, ganito ang gagawin natin, ganito ang nahatol. Dahil sa ginawa mo to, etc., etc., etc. O sa ginawa mo to, ito ibababa ang restriction. Ito, ginawa mo, ganito gagawin sa'yo. Mga kapatid, ang problema, hindi lang ng tao sa loob ng iglesia, kundi ng buong mundo. Bakit siya no? Di ba? Pag nadina, bakit siya no? Bakit yung kabila? Bakit yung ano? Naalala ko pa yung nagkakauli ng stainless na tricycle. Bago nila ulihin, pakita nilang ulihin nila yun. Di ba? May mga ganun tao. Nakakainis kaya? Ba't nyo ako ulihin? Bakit yun? Di ba? Sa mga rider dyan, pag ano mo, bakit ako lang sinitan nyo sir? Walang helmet, bakit yun? Totoo naman talaga mga kapatid. Ganyan po ang tao. Pag natuturo ng iba. Alam, kung hindi ka pa naman nag-iisip, sasabihin mo, abulin mo muna yun. Taka ka ba? Ikaw na tsempuan eh. Nakuha nyo? Ikaw na tsempuan eh. Katulad nito, may landmine. Sino sa inyo nakakalit ng landmine? Ha? Hindi yung nagmimina ha? Sumasabog yun, tama ba brother David? Sumasabog yun pag yun ay natapakan o ano, nadaanan ng isang ano. O, pagdaan! Hindi sumabog, hindi tinamaan yung landmine. Dumaan yung ikalawa. Sumabog, makakareklamo ka ba? Kung durog na katawan mo. Bakit yun? Abang nasa ere ka, bakit yun? Sa sobrang galit mo, mamamatay ka na lang, nagturo ka palang iba. Di ba mga kapatid? Ganun po ang buhay. Pag nag-champion ka, hindi ka pwede magturo ng iba. Sinerte eh. Yan yung tinatawag na biyaya. Hindi inabot eh. Sa'yo inabot. Di ba? Ganun po ang buhay. Kaya hindi po tayo pwede magturo ng iba kung ano po yung nangyayari sa ating buhay. Kung ano po ang pinasya ng Diyos, kung ano po ang pinasya ng leader sa iglesia na ibababa para po, tawag nito, para iayos ang isang gusot, mga kapatid. Igalang natin yan. Huwag po tayo magturo ng iba. Bakit yung kwento ng ganito? Bakit yung ganito? Bakit ganun? Bakit hindi mo na lang tanggapin na ikaw ay may mali at magbago? Kasi yung kwento ng iba, hindi na yun. Hindi mo pwedeng sabihin na si LeBron James ay si Jordan. Tapos si Jordan, si LeBron James. Hindi pwede magkaiba sila. Magkaiba sila ng kwento. No? Magkaiba sila ng legacy. Ano po ibig ko sabihin, mga kapatid? Kapag may binabang utos, o may binabang batas, o may ibinabang hatol sa loob ng iglesia, tanggapin mo ka magturo. Bakit? Diyos po hustisya. Kung mali po ang hatol, mga kapatid, ng isang leader sa iglesia, ang Diyos naman po hindi nananahimik. Gagawa ang Diyos ng paraan. Amen po ba mga kapatid? Hindi, bakit naman ganito? Pag nandoon sa labas ng ibang, sa labas ng iglesia, di ba? O, ikaw, convicted ka, ikaw ay kukulong na ganito. Wala nga akong nakitang nabalitaan eh. Wala nga akong nabalitaan, mga kapatid, na pagkakahukom sa kanya, bakit siya no? Nabuhay. Walang ganun. Paghatol, yuko. Ganun po tao, mga kapatid. No? Tatandaan po natin, mga kapatid,
sumunod tayo kung ano man po ang pinahihiral ng batas sa loob ng iglesia. Kasi hindi naman po yan binababa nang wala pong patayan. Okay? Ngayon pa man mga kapatid, bilang tayo po ay tao, pinag-aaralan po natin na huwag humatol, tayo po sa loob ng iglesia, hindi po tayo pwede humatol sa labas. Kung ano masasabi mo dyan? Kay Mang Pano, nag-iinom. Ayan, interno din ka. Ganun po ba yun, mga kapatid? Wala ka kaustisya, mga kapatid. Ay, yun po. So, ang pinag-aaralan natin, huwag humatol. Huwag kang humatol kung ikaw ay gumagawa din ng bagay na ipinangahatol mo sa tao. Sabi niya, kung anong sukat na iyong isinukat, ay siyang isusukat din sa'yo. Okay? Number 2, basahin po natin 7:2. Sabi sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Kaya kung ano ang pinagsasabi mo, ano ang mga pinagagagawa mo, yun din po ay babalik sa iyo. Number 3, at bakit mo titingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ito na nga eh. Di ba? May mga ganun po tao yun. Kikita mo yung puwing sa iyong kapatid. Pag sinabing puwing, yung mga kamalian niya, yung mga kasiraan niya, yung history niya, lahat yun. So, yung ganyan niya. Ay, halika, at tatanggalin yung puwing sa mata mo. Halika dito. Mga kapatid, hindi po yan literal na puwing, ha? Baka may maghanap sa inyo dito ng puwing sa mata ng kapatid nyo. Kung ano man po nangyayari issue sa buhay mo, eh dapat ganito gawin mo, dapat ganito gawin mo. Ganyan. Ito, bahala ka na dyan. Yan. Basta ako, basta para sa akin, gawin mo to. Ito, ganito, ganyan. Pero siya, ginagawa niya rin yung ipinagbabawal niya doon sa tao. Amen po ba? So, hindi po dapat tayo ganun, mga kapatid. Ngayon, ito po. Sa loob po ng iglesia, may halimbawa po ng paghatol. No? Meron pong paghatol sa loob ng iglesia. By the way, naiintindihan niyo na po ba na wag tayong nahatol? Sino po yung sinasabihan na wag humatol? Ha? Yung mga taong mapagkunwari na humahatol siya, na siya rin yung gumagawa ng pinagagawa niya. Ha? Yung mga taong nagkukunwari, naglilinis-linisan, no? Na siya rin ay, ang point dito, yung inihahatol mo, ikaw rin yung gumagawa. Pero kung halimbawa, magnanakaw siya, ikaw magnanakaw ka, ikukulong ka 30 araw. Yun ang hatol sa'yo. Halimbawa lang. Naghatol ka ng gano'n, nagbaba ka ng hatol na gano'n, okay yun. Bakit? Kasi, nung humatol ka, hindi ka naman kasi magnanakaw. Pero kung magnanakaw, hatol ng mga mo magnanakaw, mali po yun mga kapatid. Yun po ang mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Yun po yung pinagbabawalan mga kapatid na humatol sa kanyang kapwa. Ngayon, sa loob po ng iglesia, meron pong tinatawag na paghatol. Unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 3. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 5, verse 1 hanggang 3. Sa kasalukuyay na babalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. 2. At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkos ng nalumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. 3. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, aking nang hinatulan na ang gumawa ng mga bagay na ito, na tulad sa ako'y nahaharap. Okay. Ang nagsalita sa Matthew na maghumatol, sino po? Ang Panginoong Jesucristo. Doon po sa mga mapaggunwari. Sino po ang sumulat? Si Mateo. Ngayon, dito naman po sa unang Korinto, sino ang sumulat? Si Apostol Pablo. Ngayon, nung isinulat niya ito, mga kapatid, na hinahatulan ko na yung mga gumagawa ng ganito, nagkasala po ba siya? Hindi po. Bakit po? Kasi ang paghatol na kanyang inihatol o pamantayan na kanyang ibinaba ay base po mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, ito po ang kwento. Bakit siya humatol sa mga ganitong tao? Ganito po yun. Sabi, sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. Sa iglesia daw po. Sa isang iglesia, doon po sa Korinto. Halimbawa, ganito karami yun. No? Halimbawa lang naman. Sa isang iglesia sa Korinto. Sabi, nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. Okay? At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil.
na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Tingnan nyo kung gaano katindi yun. Asawa ng tatay niya, inasawa niya. History yan, ha? Meron yan. Nandito yan sa Korinto. Nabasa natin, napakinggan natin. Ngayon, nabalita daw yung pakikiapit na yan sa iglesia sa Korinto, mga kapatid. Nabalita yan. At sinabi, yung ganyang pakikiapit, wala yan sa mga hintil. Walang ganyan. Pag sinabing hintil, tayo po yun. No? Hindi po tayo lahi ng Israel. Ibig sabihin, walang ganong record sa panahon ito nung sinasabi na ni Apostol Pablo ito. Mayroong nababalitang may nakikiapit dyan. At walang ganyang balita sa mga hintil na ang isa sa inyo ay inaasawa, ang asawa ng kanyang ama. So ano ibig sabihin yun? Yung anak ng ama, inasawa niya yung asawa ng kanyang ama. Naintindihan nyo? Parang nagugulay ng iba sa inyo, ha? Ha? Halimbawa ako, ama. Meron akong asawa. Tapos si brother ay anak ko. Yung asawa ko, ha? Inano niya? Inari niya. Na dapat akin lang yung asawa ko. Amen? So, yun po yung balita. Ito, pakinggan nyo maigi. Yun po ang balita. Sumingaw ang balita, mga kapatid. Ngayon, ano po ang nangyari, mga kapatid? Number 2. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus na nalumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sa loob pala ng iglesia ng Panginoon, pag may mga ganitong klase ng mga kaso, ang sinasabi ni Apostol Pablo, alisin ang mga ganitong tao sa loob ng iglesia. Ibig sabihin, pinatatanggal, itakwil. Bakit? Masyadong mabigat yun, mga kapatid. One time lang to, hindi po yung katulad ng nagkamali ka ng isang beses, pinatawad ka, ikalawa, ginawa mo pa rin, ikatlo, ginawa mo pa rin, tsaka ka tinatanggal. Pero ito, mabigat na sitwasyon ito, mga kapatid, na ang asawa ng kanyang tatay, inasawa niya. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, alisin. No? Ulitin ko po. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay. Sinabihan niya ang buong iglesia. Ulitin ko ulit. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapit. At ang ganyang pakikiapit ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga palalo o mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay. Hindi lang alumbay yung iglesia. Hindi nalungkot sa nangyari. Ano ba niya? May ganun pa ng sistema sa loob ng Korinto. Sa iglesia sa Korinto. Walang nangalumbay. Walang nalungkot. Ano, bakit ganun? Hinahayaan nila na ganun si ano? Mas katabi ko pa. Wala lang ganun, mga kapatid, na reaksyon. Kasi ang sabi sa dos, mga kapatid, at kayo'y mga mapagpalalo. Naging ano sila. At hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Dapat ang iglesia pala umaksyon na. Hindi gumawa ng na maalis sa inyo ang taong ito, mga kapatid. Number 3, ito po ang nangyari. Sapagkat ako, sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo, sumulat siya, bagamat ako'y wala sa harapan ninyo, sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Aking ngang hinatulan na ang gumagawa o ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Sulat lang, ha? Wala pa si Apostol Pablo, hindi siya dumating doon. Sinulatan niya ang Korinto. Ako'y hinatulan ko na ang mga ganitong tao. Ngayon, mga kapatid, maliban pa sa paghatol, ano pa ang ginawa ni Apostol Pablo? Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 5. Paghatol niya, mga kapatid, sabi niya, hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, natulad sa ako'y naharap. Kasi wala nga ako dyan, simulatan ko na lang kayo. Number 5, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Tingnan niyo, mga kapatid. Gaano mabigat yun? Ang sinabi ni Apostol Pablo, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Kaya kung ikaw
ay miyembro sa loob ng iglesia at nakakita ka ng paghatol na ganito, oh, grabe naman si Pastor, kala mo perfecto. Di ba? Kapag ikaw nagkukunwari ka na ikaw ay Kristiyano, pero ikaw pala ay kritiko lang, kasi tatandaan niyo po sa loob ng church, may kritiko. Hindi po lahat yan totoo. Kaya suriin natin ang ating sarili, kaya kami pagsuri, di ba? Nasuriin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya pa o baka kayo ay itinakwil na. Kasi yung mga itinakwil, madalas na kritiko yan. Ngayon, pag may ibinabang utos mga kapatid, gaya ni Apostol Pablo, hinatulan na sila. At ang pinakamabigat pa nito, sabi ni Apostol Pablo sa 5, upang ang ganyan na ibigay kay Satanas, oh grabe, Diyos ba siya? Di ba? Ano isipin mo? Diyos ba si Apostol Pablo? Bakit ganun siya paano? Ba't binigay kay Satanas? Grabe. Pwede mo kong sabihin. Halimbawa nangyari yan sa iglesia rito sa Naik, at binabayang ganyan. Ako hindi ako maniwala na walang kritikong lilitaw dyan. Tama po ba? Grabe naman si Pastor. Grabe naman si brother. Grabe naman. Pinagtulungan nila masyado yung tao. Kawawa naman. Di ba mga kapatid, may mga ganun tao eh. Kasi sila, walang ginawa kundi mag-worship na nagbabantay. Sumamba, nagbabantay lang. Nagmamatsyag lang. Kung anong mga mali na kapatiran. Ayun, nakita ko yun. Nakita ko sila. Parang karatista sa loob ng church, lahat ng bagay, lahat ng agulo, alam mo kung saan nangyayari na. Mga bagay-bagay, mga kapatid. Ayan po mga kapatid na nangyayari. Kaya po, pag may binababang hatol, mga kapatid, sa loob ng iglesia, tingnan ninyo kung gaano ka-disiplinado ang iglesia sa Corinto. Wala silang sinabi rito, ha? Nasermon na nga sila eh. Hindi man lang kayo nangalumbay na may mga ganyan. Kaya nga mga kapatid, di ba? Pag may nangyayaring issue sa loob ng iglesia, ano man nangyayaring mga bagay na nangyayari sa kapatid, di ba naapektuhan tayo? Amen. Tama po ba? Kaso ito na naman mga kapatid ang mga kritiko. Lagi na lang yan. Bakit ganyan? Bakit lagi na lang yan nakikita nila? Bakit naman yung iba? Bakit yung kabila? Bakit yung kapitbahay? Diba? Minsan hindi mo maintindihan. Ito mga kapatid, magtapatan at magprantahan tayo. Pag kayo nakakaramdam, bakit lagi na lang ako nakikita? Bakit lagi na lang ako nakikita? Alam niyo kung bakit? Dahil yan sa pag-ibig. Dahil sabi ng Biblia, iisa tayong katawan ni Kristo. Ito nga eh. Halos hindi sila umaksyon eh, na may nangyayari sa loob ng iglesia na ganun eh. Pakikiapit eh. Napakabigat ng kasalanan eh. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi man lang kayo nakalumbay. Ibig sabihin, hindi man lang ba kayo nalungkot? Siguro na nag-worship sila. Ay katabi nila. Worship tayo. Ano, ganun-ganun lang mga kapatid? Di ba? Okay lang yun, mga kapatid sa inyo. Kaya nga tayo, pag mayroong nangyayari sa isang kapatid na hindi nagiging maayos ang lakad sa Panginoon, minsan di ba, hindi maiwasan ng pag-uusapan na, ano pwede magawa rito? Brother, ganito gawin mo, kausapin mo si brother ganito. At alamin mo kung ano nangyayari. Ganito ganyan. Tapos naman, meron naman dalawang klaseng kritiko. Yung isa kritikong independent. Tapos yung isa kritiko mga kapatid, sa isang side na kung saan siya kasi yung hinahabol. Halimbawa, brother, ano bang problema? Ano na naman? Ba't ako na naman? Ako na lang lagi nung nakikita rito. Bakit yung iba hindi nyo nakikita? Ako na lang ako. Gusto ko na mag-backslide eh. Gusto ka mag-backslide, hindi yung dahil sa Panginoon eh. Talaga, ako na lang lagi nakikita nyo. Ito na rin yung isa kritiko, independent to, independent. Tingnan nyo. Ito independent ito. Yung balimbing type ba? Oo nga, bakit nyo naman ginaganyan si brother? Bakit ganyan. Yung mga kapatid, pero ako wala akong kinakampihan ha. Pero hindi talaga maganda eh. Mga kapatid, hindi ganun mga kapatid. Ha? Kaya nga nararamdaman natin eh. Ito po ang patunay ng iglesia. Tatandaan niyo po, ang iglesia ngayon hindi nakakaramdam ng sakit pag may kapatiran na hindi nagiging maganda ang kanyang paglakad sa Diyos. Kasi kung napakapangit naman yun. Diba? O sige, sundin natin yung gusto mo. Lagi ka na nakikita, so hindi ka na namin makikita. Lahat tayo, atin tayo, agad tayo. Diba kapatid? Hindi ba yun? Ha? Hindi, ganito, halimbawa, kung hinayaan ka sa gusto mo, sige. Oh, grabe naman, alam naman nila, isang hakbang na lang, magbabackside na ako, wala pa rin sila concern. Ano gusto mo? Di ba mga kapatid?
Eh dapat mga kapatid, iayos natin, no? Iwasan po natin mga kapatid ang maging kritiko sa loob ng iglesia kasi yan po ay ugali po yan ng kaaway. Kritiko, laging kritiko mga kapatid. Kaya wag po natin gawin yan. So, yun po ang dahilan. Baka kasi nagtatanong sa inyo, nag-question, bakit ganito? Pag si sister, lagi na lang parang laging issue na lang sa kanya yung laging pagbili ng RC. Mga kapatid, iwasan po natin yan mga kapatid. Hindi po yan tama. No, nagmamalasakit ang mga kapatiran. Walang intensyon kasi kung intensyon talaga, kung talagang intensyon ganito gawin natin mga kapatid. Alas 5 ng hapon, lahat ay dito, iisipin natin kung paano natin tatanggalin sa iglesia itong si sister. Sa umpisa pa lang, Brad, pagpasok pa lang, simangutan mo agad. Walang iimik. Pag umupo siya, tanggalin mo po ah. Umalis. Ganun ba yung mga kapatid? Ha? Para po sa ikabubuti ang ating ginagawa. Dahil yun po mga kapatid ay ang plano ng ating Panginoon Diyos. So ito po, ibinigay po ni Apostol Pablo ang mga ganitong klaseng tao kay Satanas. Bakit? Sa ikawawasak ng laman, ng katawan. Upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Kasi may Espiritu po kasi. No? May isa dyan, yung isa tinatawag na bread of life. Diba? Yung tayo pa yung ginawa ng Diyos, yung unang tao na ginawa ng Diyos, hiningahan niya eh. Espiritu yun. Hiningahan siya ng Espiritu ng Diyos. Bread of life yun. So, ayun po mga kapatid, ha? Ibinigay kay Satanas para mailigtas ang Espiritu. Mga kapatid, pakinggan niyo po. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi binanggit ang kaluluwa. Kita niyo? Kasi yung kaluluwa eh, tayo yun eh. Tayo nga yung pupunta ng langit, tayo rin yung pupunta sa impyerno kung sakali. Yung Espiritu ang concerned doon. Kasi sa Diyos yun. Kaya nga sabi, di ba? Pag namatay ang tao, and the Spirit shall return unto God who gave it. Ang Espiritu ay babalik sa Diyos. Pag namatay ang tao, ang Espiritu ng tao, nabalik sa Diyos yun. Amen po ba? So, yun po ang nangyayari mga kapatid. Ngayon, ang paghatol ay kasama po yan sa loob ng iglesia. Hinahatulan. Tingnan nyo ha, may hatol ha. Halimbawa, nangyari yun. Ang hatol ay ganito. Inaalis ka na sa iglesia dahil ang tindi mo. Pero yan po mga kapatid na. May mga tao kasi mga kapatid na masyado yung wala sa lugar, mag-hatol. Yung tipong sisimba, di ang saya, nakabakok ka. Hinahatulan ka na, chupi-chupi. Hindi pa alam kung ano ba yung kasalanan, ano ba yung nangyari. So ayun, iniaalis yun mga kapatid sa loob ng iglesia. Ngayon, pag inialis ka sa loob ng iglesia, walang magagawa ng gobyerno. Hindi ba magsusumbong ka sa presidente ng Pilipinas? President po ba? Kung inialis sa iglesia namin, sabihin sa'yo, presidente, ang problema mo. Ang taglak ng problema sa bansa, pati ba naman yung problema kayo? Ang daming church, ayun o katabi mo. Doon ko sumimba, wala namang iba. Bakit doon ba yung Masita Treasure at gusto mo? Yung maalis doon. Di ba? Ang niluluntas na problema mga kapatid, problema ng Pilipinas, pati yung personal mong problema, haharap ka pa, ipapasok ka pa sa Malacanang, buti mo papasukin ka. Dito lang sa kapitan, di ka na makakapasok eh. Di ba mga kapatid? Ayan po, walang po magagawa ang gobyerno. Kahit ang kapitan, kahit ang tanod. Patay mo tanod, sige, subukan lang kalisin dito. Pwede ba yan mga kapatid? Magpasok mo dyan. Sino yung nagtakwil dito? Gusto mo ba hindi lang kita yung takwil, buburay kita sa mga. Papasukin ko yan. Pagka may hinali, hindi naman po, nabigla na po ako, halika pasok ka dito brother, bigyan na lang po ito, bigyan yung tsa. Mga kapatid, pag kayo ikaw ay umatol, diretso yun. Huwag ka matakot, kasi kasama mo ang Diyos nung umatol ka eh. At saka iglesia yun mga kapatid, iglesia po may nililigtas. Alam niyo po ba kung bakit ginagawa ang paghatol at pagpapaalis sa isang tao, isang individual o isang pares na nagkamali? Alam niyo po bakit ginagawa yun? Para hindi po pamarisan ng marami sa loob ng iglesia. Kasi pag nangyari yun, dyan na po yun papasok naman. Uy, bakit siya no? Bakit sila? Diba? Yan po mga kapatid na mahirap. Kaya po ina-action nyo agad yun. Ina-actionan po natin agad yun para po maayos
ang sigalot na nangyayari po sa church. Ngayon ito po, ang paghatol po, tatandaan po natin, responsible po ang leader na humatol sa mga pasaway na mga kapatid sa loob ng iglesia. Totoo po yun. Pero, hindi niya po saklaw ang paghatol sa labas. Ha? Ito po, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 5, verse 12 hanggang 13. 1 Corinto 5, 12 hanggang 13. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi ba kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yan po mga kapatid, pag sobrang sama na ng kapatid sa loob ng iglesia, walang habas sa paggawa ng kasamaan, pinaalis po mga kapatid ito. Naliwanag po ba? Naintindihan po ba natin? Pinaalis po ito sa loob ng iglesia. Kaya nga sabi, sapagkat ano sa akin ang humatol doon sa labas, hindi ba kayo nagsisihatol dito sa loob? Tinatanong niya yun eh. Yeah. Kung kayo nga dito sa loob, nagsisihatol eh. Di ba? So sa labas man ng kapatid, Diyos ang humahatol. Kaya hindi po natin sila pwedeng husgahan. Na halimbawa, meron kang kapitbahay na patay, nakita, sister ka, sister. Walang matagal na tayo kaibigan. Hindi, alam ko sa Bible, di ba? Oo, meron. Sa tingin mo ba yung tatay mo maniligtas? Hindi. Yan, napakasama niyan eh. Baka palisin ka sa lamayan. Hindi ba mga kapatid? Ginagawa yun. Dami ginagawa yun. Loko yung tatay mo na yan. Hindi nga yan, ganyan eh. Pero mga kapatid, gagawin mo. Hindi mo pa pwedeng sabihin na ako, sa akin ang sisa. Huwag kang masasaktan na, hindi ito niyan. Inatulad na. Sabi niya po sa Pedro, sabi niya po sa Pablo, sa nangasa labas, ibig sabihin nasa labas po ng iglesia. Ibig sabihin, yung iglesia po na tinutukoy, yung iglesia ng Diyos, yung iglesia, taong maka-Diyos, na sumasamba sa Diyos. Sa labas nun, yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, Diyos ang humahatol doon. Hindi po natin pwedeng hatulan sila. Amen. Na, ayun, ibigyan mo yan. Nakat na lang nakituro mo, nagpapay ka, ay, namatay, ibigyan. Christian, pero walang maulinis, ibigyan mo. Ganun po ba mga kapatid? Hindi. Pag sa labas, kaya ito ng Diyos. Pero pag yan ay nasa loob na ng iglesia, nakakilala ng tunay na aral, nakilala niya ang tunay na Diyos, naglingkod siya, at bigla na lang siyang nag-backslide na walang dahilan. Mga kapatid, o may dahilan man, hindi naman din sapat. Tatandaan nyo, walang sapat na pwede natin idahilan sa Diyos. Nasasabihin mo kung bakit ka nag-backslide. Dahil kasi ganito. O bakit ka ba nag-backslide? Malamig na po yung pakikituro nila. Ganun ba yun? Mga kapatid, tatandaan nyo po, wala akong atrasan. Pag naglingkod ka sa Diyos, wala kang karapatang umatras. Ha? Pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, panindigan mo, hindi mga kapatid yung mga tatandaan niyo po, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po katulad ng isang classroom. 60 kayo, first grading. Second grading, 40 na lang kayo. Bakit? Huminto na ang mga kaklase sa iba't ibang rason. Iba't ibang rason. Huminto sa iba't ibang rason. Na pressure. Yung iba hindi ginaya yung math. Yung iba walang pera, kawalan ng sa kahirapan ng buhay, di ba? Iba-iba ang rasyon eh. Pero tatandaan niyo po, sa isang paglilingkod, meron talagang nawawala. Kaya isipin mo kung isa ka rin sa mawawala. Gusto niyo po ba yun? Ayaw natin yun mga kapatid. Kaya wag po natin hayaan na tayo po mga kapatid ay sumuko sa ating paglilingkod sa Diyos. Wag buhay na walang hanggan at pinaglalabanan natin dito. Kaya kahit na masamang tingin sa inyo ng mga tao, masamang tingin sa iyo ng iyong kapatid, tatandaan nyo, may Diyos na nakakakita ng ating mga ginagawa. Mayroong Diyos na mabuti. Magtiis. Sa paglilingkod, matutong magtiis. Matutong magtsaga kahit pagod dumalo. Mga kapatid. Matuto tayo mga kapatid. Huwag natin sayangin. Pagpasok sa church, mga kapatid, inaasahan ng Diyos magpupuri ka. Hindi inaasahan ng Diyos na pagpunta mo dyan, tatambay ka lang. So kailangan natin mga kapatid, pagpasok sa loob ng iglesia, ibigay mo ang nararapat para sa Diyos. Amen. Sabi nga ibigay mo kay Sisa at kay Sisa, ibigay mo sa Diyos. So kailangan pag tumugtog, magpuri, hindi matulog. Pag tumugtog, magpuri. Ibigay mo sa Diyos ang nararapat kasi hindi natin alam kung ito na ang huling linggo natin.
Anumang oras pwedeng kunin ng Diyos ang buhay natin. Kaya sana mga kapatid, bago mangyari yun, mahalin natin ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Gaano man kahirap ang buhay, gaano man kasakit ang nararamdaman natin, gaano man mga kapatid ka nakakatamad, gaano man mga kapatid ka hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyong buhay, magpatuloy tayo. Ang sarap kaya, no? Di ba? The rapture, tumulog ang trumpeta. Siyempre, magkakaiba tayo ng lugar eh. Kung sakali naman, magkakaiba tayo ng lugar. Di ba? Paglipad, uy, si Brother JB, wala sa mga, praise the Lord. Di ba? Ha? Napakasaya kaya doon sa ere. Sino na mo, Brad? Parang may kulang sa atin. Sino? Ayun, matulog eh. Kaya mga kapatid, huwag tayong matulog. Ibig ko sabihin, huwag tayong matulog. Huwag tayong matulog sa katwiran ng Diyos. Huwag natin tulugan. Kapag kung ano pinagagawa ng Panginoon, gawin po natin yan mga kapatid. Huwag tayong susuko sapagkat pagdating ng panahon, makakamtan po din natin ang ating mga pinagbilangkat. Inulit ko po, kung tayo magtapos, ang sinasabihang huwag humatol ay ang mga taong humahatol na gumagawa sila ng mga bagay na inihahatol nila. Magandang umaga po at binibigay ko po kay Brother Jerome